Okay, so good morning, good day to everyone, and welcome to our eighth discussion when it comes to our subject science, technology, and society. And for today, we will actually be talking about the existence of another contemporary issue regarding the existence of science and technology in contemporary times or in modern times. And this is actually the application of biotechnology. So for today's discussion, this will actually be focused on some of the key concepts related with biotechnology. We will also be talking about a brief history patungkol sa bagay na to. And at the same time, we will actually be talking about the possible issues that is being encountered kapag pinag-uusapan natin yung existence itong bagay na to. Because at the end of the day, let's be mindful that there are different things that are actually related with science and technology na hindi naman siya parating positive lang. Sometimes there are some negative connotations or negative connotations coming from people because of the unawareness regarding the things na related pagdating sa mga bagay na to, especially if we will be talking about the repercussions regarding its existence probably in the future. So for this discussion, just sit back, relax, and hopefully you will be able to grasp the concept of biotechnology and kung bakit nga ba siya significant sa pagkakataon na to ngayon. So for this discussion, we will actually be talking about the perceptions regarding the existence of different technologies. Actually, some of the public perceptions regarding this particular technologies can actually have pronounced timing effects on the timing and direction of innovation, and at the same time, the rates of uptake or even discrimination of the technology and its products and services. So one of the things na mapapansin po natin na medyo relevant pagdating sa bagay na to is probably the existence of different vaccines during the time of the COVID pandemic. Some people are actually saying na, ay baka pagdating kasi sa mga vaccines na to masyado siyang minadali kaya probably magkaroon dito ng mga side effects among humans. But understanding that technology can actually be fast or could be slow, depende na lang po sa kung ano nga ba yung knowledge ng mga tao regarding this particular matter. At the end of the day, bago po ito ma-administer sa mga humans, nagkaroon muna dito ng mga prior testing. Okay, minsan kasi nagkakaroon tayo ng negative connotation regarding the existence of technology na maaring magkaroon ng tatawag natin na ay baka provided lang ito because of the economic needs. Kaya lang pala nagkakaroon tayo ng sakit para kumita yung mga malalaking companies, some of the conspiracy theories regarding this part. But the existence of this particular technologies can actually have some effects regarding the existence of what we are calling as economic affluence. Bakit nga ba kung sino yung mga mas mayayaman, sila yung mas nakaka-access pagdating dito sa mga bagay na to. Pero pagdating dito sa mga mahihirap, hirap sila maka-access kasi wala naman po masyadong free healthcare for each and every one of us. Then at the same time, the idea and understanding regarding the existence of the level of education. Some people na nakapagtapos ng pag-aaral or kaya naman sabihin natin na they are more enlightened, okay sa kanila itong vaccines na to because they know the effects of this. Pero yung mga hindi or nahihirapang unawain yung significance or yung importance ng vaccines, some of them ay natakot na magpabakuna kasi they are thinking na magkakaroon dito ng side effects pagdating sa kanila o kaya sa kanilang anak. So those are some of the things po na mapapansin natin na effects of the existence po nitong mga technologies na to. And those are some of the reasons why even the idea and existence of ng biotechnology ay maaari magkaroon dito ng discrimination kahit na sabihin po natin that this is for the betterment of everyone. Even yung concept natin regarding cultural, religious values, and even traditions na the existence nga po nitong mga vaccines na to na baka itong sakit pala na to, kaya naman siya mapagaling ng mga albularyo o kaya naman ng mga manghihilot. Kaya hindi na ako pupunta sa ospital para magpabakuna o kaya naman makakuha nitong certain type na gamot na to. So yun po yung ilan sa mga napapansin po natin na possible hindrance regarding the existence of this particular technologies. And those are valid point of view. Pero tandaan po natin, it will be invalid kapag yung kapakanan na ng isang individual ang nakasalalay dun sa mga decisions na gagawin natin. Then at the same time, there's also the existence of this thing, social and institutional ways of participation. Na baka yung ilang pala, na peer pressure lang o kaya naman na pressure ng kanilang pamilya kaya hindi sila nagpabakuna. Those are some of the examples po na mapapansin natin regarding the existence of these things.
The reason why I presented first the possible problems regarding this case kasi maraming concepts, especially in sciences, especially in biotechnology, ang mahirap intindihin kung wala po tayong proper knowledge regarding them. And providing that proper knowledge or having that proper knowledge can actually equip us to understand na sobrang significant nitong mga bagay na to that will help alleviate problem, alleviate hunger, and at the same time, provide more solutions do sa mga nag-exist na problema. Okay, so in the case of biotechnology, titingnan po natin dito that this particular technology in the 21st century is wide range. It is multidisciplinary na hindi na lamang po siya tungkol sa DNA lang. Hindi lang po siya tungkol sa cloning that we are talking about. It is also the application of microbiology and other cell culture technologies for the production of wide range of goods. And at the same time, ito po mga goods na to ay nakakatulong para sa ating pagkain, para sa ating gamot, even in textiles, even in different facets of our community. Pati na rin po sa economy natin, nakakatulong itong mga bagay na to. So, biotechnology focuses on the lingering question regarding its importance and at the same time, the possible side effects na meron pagdating sa atin. Nakakatulong po ito sa industry. Meron na po tayong application ng biotechnology in medicine, application of biotechnology in agriculture, even in commerce, and in our environment. So, sa discussion po natin today, pag-uusapan natin itong mga bagay na to and kung paano nga ba nagkakaroon dito ng significance and kung paano po natin mababawasan yung sabihin na natin na negative connotation regarding the existence of this. Especially, everything started with the concepts of biotechnology in prehistoric times. Okay? Actually, everything started with food. Yung mga fermented na pagkain po natin, dito nagsimula ang biotechnology. In my class in microbiology, parati ko pong sinisimulan yung discussion ko regarding the existence of these particular products. The existence of cheese, yogurt, in milk, then at the same time yung mga beer, fermented products, all of them contains microorganisms. Some of these microorganisms are actually helpful pagdating po sa sikmura natin. And those instances are actually some of the examples po ng sinaunang biotechnology techniques that we have. We are harnessing the power of microorganisms para mas matatagal ang pagkain or magbigay ito ng mas marami at mas significant na nutrients to each and every one of us. Ang reason kung bakit nga ba umaasa ang tinapay, it is because of yeast. And yeast is a fungi. Okay? It is an example of a leavening agent. Isa po siyang microorganism. Yung mga nilalagay po sa mga keso. Kung bakit nagkakaroon ng fermentation. All of those things are actually some of the sabihin na po natin na ancestors of the biotechnology that we are utilizing nowadays. Then there's also the existence of Otzi the Iceman. Otzi the Iceman became one of the significant figures pagdating po sa prehistoric microbiology and even in biotechnology. Kasi nakita po dito, dun sa kanyang mismong remains na si Otzi ay meron palang sakit and he is trying to utilize different cures, different materials from the environment para siya ay gumaling. But sadly, he died. Then, yung kanyang katawan, nakita na lang sa permafrost, kaya isa po ito sa mga earliest form ng mga preserved na mummies because ito ay nasa ilalim ng ice. Then, na-discover yung kanyang katawan, nandito yung mga herbs, nandito yung mga sakit na nag-e-exist din sa kanya, na even up to now, nag-e-exist pa rin itong mga sakit na to, pero meron na tayong medicine pagdating sa kanila. In the existence of Otzi the Iceman provided us the idea that even in the prehistoric time, biotechnology exists. Kasi naghahanap na ngayon ng lunas sa iba't ibang mga sakit ang ating mga early ancestors. So mapapansin po natin itong mga trend na to when it comes to the existence of biotechnology. Una sa pagkain, pangalawa pagdating dito sa case ng medicine, at pangatlo in the case of genomics. Genomics is actually a branch of genetics which now discusses the changes na possible na mangyari pagdating sa ating DNA. Genomics started when the DNA revolution started in the 1950s. Noon nandyan ang DNA model na ginawa nila Francis Crick and James Watson
Pero nauna talaga dito si Rosalind Franklin. The idea of genomics that our DNA can actually change and have some mutations depending upon the different factors na nangyayari sa mismong katawan natin. Halimbawa na lang dito yung nangyaring tragedy when it comes to the Chernobyl power plant that happened in Ukraine. So, that led to the existence of cancer sa maraming mga individuals. Probably that's the kind of mutation that happened to them. Na even up to now, the Pripyat, yung area ng mismong Chernobyl power plant reactor ay hindi pa rin talaga napupuntahan ng maraming individuals because of the very high dose of radiation. Pero the idea of genomics, idea of test tube babies, artificial insemination, all of those things are now the other step of the application ng mismong biotechnology. And some of these applications, probably nagkakaroon pa ito ng negative connotation. Just like its existence, pagdating sa tinatawag natin na mga applications in therapeutics, diagnostics, genetically modified crops and organisms. Meron po tayong 3 critical research areas pagdating po sa biotechnology. Okay? Hindi lamang po ito tungkol sa prehistoric time, but even in the modern times. So, for biotechnology to actually advance, we would like to provide the best catalyst in the form of an improved organism, usually a microbe or pure enzyme. Kung bakit nga ba nagkakaroon tayo ng vaccines, it's all because of this very first research area pagdating po sa biotechnology. Second one, creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act. Climate change is happening. So ano nga ba yung possible na way kung paano ang biotechnology ay makakatulong sa atin para ma-alleviate ang problema na ito? Then the next one, there's also the existence po ng downstream processing technologies to purify the protein or organic compounds. Halimbawa na lang kapag nagkaroon dito ng toxins, kapag nagkaroon dito ng snake venom na nakapekto sa isang individual, paano nga ba ito mapupurify para hindi ito makapatay or makamatay ng ibang individuals? At possible na magamit pa for possible medicine. So yun po yung ilan sa mga tinitignan natin in the case of biotechnology nowadays. Pero isa po na sa mga malaking usapin nga po pagdating sa concept ng biotechnology ay yung tungkol sa pagkain. So, let me share with you guys this particular discussion pagdating sa genetically modified organisms. But before I proceed with my discussion, as a part of probably a recitation for you guys, so write your name, surname first, and your section, kung nanonood talaga kayo ng discussion natin ngayon. Sa comment section natin para sa video na to, please provide to me at least 3 organisms. Okay? 3 organisms na sa tingin ninyo ay mga genetically modified organisms. As a recitation for today's session, please write down on the comment section what do you think are the 3. Okay? What are some of the examples ng genetically modified organisms? So, mag-enumerate tayo ng 3. Okay? So, you can pause this video and provide that particular answer. Okay, so ano nga ba sa tingin ninyo yung mga genetically modified organisms? Then, while you are doing that, sa description box ng mismong video na to, I will be providing the copy of one of my episodes sa Hainay na Tagham na podcast tungkol sa genetically modified organisms and yung idea po ng domestication and artificial selection. Okay? Okay, so, continuing with our discussion. Kapag sinabi po natin na genetically modified organisms, ito po yung mga organisms that are created using biotechnology or genetic engineering. Okay? All of the GMOs are prepared in the laboratory, but all of them are still organic. Okay, tandaan po natin yan. Lahat ng mga materials na kinakain po natin, all of them are organic. Nagkakaiba-iba lang po sila ng mga characteristics na nagmamanifest sa kanila because we would like to utilize the desired physical characteristics na gusto po natin makuha. Halimbawa na lang po, in the case of strawberries, mas prefer natin yung mas malaking strawberry kaysa doon sa mga maliliit. Pero sometimes, mas matamis pala yung maliit na strawberry kaysa doon sa mga mas malalaking strawberry. So ano nga ba yung mas preferred natin?
Preferred nyo ba yung matamis? Preferred niyo yung malaki? Or preferred niyo pareho? So yun po yung ilan sa mga titingnan natin in the case of the genetically modified organisms. Ano nga bang segment na kalang DNA, ano nga ba yung segment na kalang genome ang gusto natin makuha para masabi natin na sila ay magiging malaki at sila ay magiging matamis? Okay? So take note, kapag sinabi po natin na genome, ito po yung kompletong set ng DNA natin. Okay? Yun po yung genome na tinatawag natin. Yung DNA or yung genes, ito po yung portion lang ng genome natin. Okay? So, halimbawa na lang, I have this number. Wala akong ibang sample dito. Ito po ay buong genome. Pero itong segment na to, okay, itong part na to, ito yung gene na dahilan pala kung bakit matamis ang strawberry. Then itong gene pala na to ang dahilan kung bakit malaki ang strawberry. So, yun po yung gusto nating tanggalin at mailagay pa sa ibang mga genomes. So, ganun po yung nangyayari when it comes to the existence po ng GMO. Ganun po yung gusto natin i-maximize. Same material pa rin siya, tinatanggal nga lang natin yung traits na gusto natin makuha, then ina-apply natin ito sa other organisms pa. Okay? So, in the case of genetically modified organisms, nagsimula po talaga sila sa tinatawag natin na selective breeding. Ito po yung lolo, ito po yung tatay ng our ancestors ng genetically modified organisms. Bago tayo mag-focus dun sa mismong DNA lang, humans actually started to breed organisms depende sa kung ano yung kanilang pinakagusto. And this is repeated in various generations. Halimbawa na lang po dito, bakit nga ba nagkaroon ng domestication ng iba't ibang mga hayop? Bakit nga ba nagkaroon ng domestication ng mga aso? Nagkaroon ng domestication ng mga manok? Bakit nga ba nagkaroon ng 45-day chicks? Yung po mga bagay na yun, those are examples of selective breeding. They are not genetically modified kasi kapag sinabi po natin genetically modified, DNA ang target natin. Pero kung organism ito itself, wala po tayong kinuha na DNA, tinignan lang po natin yung susunod na generation, that is selective breeding. Okay, so take note po yung difference nila ha. GMOs, genetically modified organisms, sila po ay kinuhanan natin ng DNA, transfer sa iba pang possible na DNAs. In the case of selective breeding, pinili mo lang yung organism, kasi ito yung desired na characteristics mo, wala kang ginawa sa kanyang DNA, pero siya yung pinarami mo. Okay, so that's the thing when it comes to selective breeding na tinatawag po natin. In genetics, meron pa po tayo ibang mga concepts for them. Pero in general, ito po yung basic ideas natin. Okay? So, ano-ano nga ba yung mga samples po natin ng mga nagkaroon ng selective breeding? Ang tomatoes, that we know, they're actually selectively bred. Kung bakit nga ba meron iba't ibang mga klase ng mga kamatis. Even cats, nagkaroon po dito ng selective breeding, artificial breeding, even po yung mga sinaunang saging na maraming buto dati pero ngayon nandiyan na yung mga Cavendish, nandiyan na yung existence ng latundan, nandiyan yung bungulan, saba, iba't ibang examples ng bananas, they're also artificially selected. Even po yung carrots, yun yung sinaunang carrots, ganito po yung itsura ng kanyang roots. When in the case of the newer forms of carrots, ganito na yung kanilang itsura. So, selective breeding po sila. Hindi po sila genetically modified. Another example po natin ng selective breeding, yung case po ng wild cabbage, alam nyo ba na yung cauliflower, broccoli, Brussels sprouts, kale, kohlrabi, and even cabbage ay nanggaling po sa iisang organism lang. Selectively breeding lang po. Anong part nga ba yung pinakagusto ko? Kung gusto niyo yung cauliflower, okay, sige, gantong part yung tatanggalin ko para ito ang kanya ma-produce. Okay? Kapag may intervention ng tao, organism to organism, that's selective breeding. Pero kapag genetically modified organisms, ibang usapan na po ito. Okay? So in the case of corn, yung sinaunang mais po, ganito yung kanyang itsura. Okay? Hanggang sa nagkaroon na po tayo dito ng domestication. Then, nagkaroon dito ng extension or adaptation sa mismong Europe. Hanggang sa magkaroon po tayo dito ng hybrid. All of these things are still example po ng selective
breeding na tinatawag po natin. So, artificial selection pa rin po ito. Hindi pa po siya genetically modified organisms. Even ang mga dogs, selective breeding pa rin po ang nangyari pagdating sa kanila. Okay? So, kailan po mangyayari or kailan natin masasabi ng isang bagay ay genetically modified? Kapag nagkaroon po dito, ulitin lang po natin kapag nagkaroon dito ng changes in their DNA sa kanilang mismong genome. Okay? So, paano po sila nagagawa? Meron po tayong 5 different steps on how they are actually being created. The first one, mapping. Hahanapin po natin kung nasaan nga ba yung gene na kinakailangan natin. Kung ito po yung para sa matamis, kung ito yung para sa malaking portion ng mismo strawberry, yun po yung tatanggalin natin. Okay? Then, kukunin natin yan, we're going to snip them, then paparamihin natin through PCR or tinatawag po natin na polymerase chain reaction. Then, we would like to transform them kasi ilalagay na po natin sila sa cells. Okay? So, halimbawa na lang, kukunin natin, tatanggalin natin itong portion na to, then ikakabit natin sa panibagong DNA. Halimbawa na lang ito. Malaki ba example? So, yan. Nilagay na po natin dito sa DNA na to. So, ibig sabihin itong genome na to, magkakaroon na siya ng matamis na characteristics kasi nagkaroon na ng transformation. Then, titingnan na po ngayon, for the last step, they are now going to observe kung gagana nga ba itong mga genes na to. Magiging matamis ba yung produkto or magiging maasim, magiging sobrang tamis, or baka hindi naman pala magkaroon ng epekto. So yun po yung ilan sa mga tinitingnan kung bakit nga ba medyo matagal talaga yung process ng genetically modified organisms. Then, there's also another case po na yung GMOs, ginagamit po natin sila sa pagkain para magkaroon tayo ng mas mataas na yield or mas marami yung ating maproduce. Dito po sa ating bansa, nagkaroon tayo dito ng observation or creation ng iba't ibang klase ng mga bigas. Halimbawa na lang po dito yung golden rice na ginawa sa International Rice Research Institute dito sa ating bansa. That this golden rice, siya po ay nagbibigay ng vitamin A, iron, mas marami siyang nutrients, and at the same time, resistant siya sa mga infections, sa mga peste, and at the same time, marami nga siyang vitamins and nutrients. So, possible po na ganun yung mangyari. It's a positive thing pagdating po sa GMOs. Tandaan po natin, GMOs is only present on the organism kapag kinain po natin ito, hindi po ito maapektuhan yung mismong katawan natin. Unless na lang, meron silang laman na nutrients, meron silang laman na vitamins, yun yung makakatulong sa mismong katawan natin. Okay, so hindi po ito magbibigay ng sakit sa bawat isa sa atin. Then, there's also the applications ng biotechnology para magkaroon yan ng pest-resistant plants. Halimbawa na lang po dito yung tinatawag natin na BT corn and BT cotton na sila po ay naglalaman ng Bacillus thuringiensis na gene na ito pong mga Bacillus thuringiensis na to ay nakakapatay sa mga peste. Okay, kaya nilalayuan po sila ng mga peste. So, ito pong mga bacteria na to ay nakakatulong para hindi na gumamit ng artificial na pesticides. So, halimbawa na lang din po dito, we have here a BT corn na nagkaroon dito ng existence sa mga peste. Yung mga non-BT corn sila ay nagkaroon ng epekto. Pero yung BT corn, they stayed the same. They stayed fine. Okay? So, wala pong naging problema pagdating sa existence sa mga organisms na to. Then, there's also the existence po ng mga agrobacterium vectors na yung ilan sa kanila ay maaari po mag-produce ngayon ng possible good effects pagdating po sa mga halaman. Halimbawa na lang sa case ng mga tomatoes na wala po silang agrobacterium vectors. So, bali nangyayari po dito, namamatay yung mga halaman. Okay, papansin niyo po dito kasi wala po sila nung mismong RNA na to. Pero kapag nagkaroon sila ng existence ng RNA na to, mayabong ang tanim. Halimbawa na lang po sa case ng mga tomatoes, okay, sa mga kamatis. Kasi kapag na-target po yung kanilang mismong ugat, mamamatay yung mga organisms na to, then hindi magkakaroon ng magandang ani. So yun po yun sa mga tinitingnan dyan. Then there's also the application po ng GMOs pagdating sa medicine. Halimbawa na lang existence ng insulin, and at the same time yung human growth hormones, na ito po yung mga unang genetically modified products na naging commercially available.
Next one, yung existence sa mga vaccines, artificial organs for transplant, treatment for cancer, treatment para sa immune deficiency, then even yung case nga ng genetic engineering para mabawasan yung existence ng iba't ibang mga comorbidities pagdating sa mga sakit. So, ang nangyayari po dito, halimbawa na lang, yung case po ng creation ng mismong insulin, ito po ay ginawa sa pamagitan nga po ng genetic engineering. Okay? So, yun po yung ginagawa pagdating sa bagay na to. Then, especially in the case of research, nakakatulong na rin po ang genetically modified organism para sa pagkain, sa paper, and even in textile industry. Noong nakaraan lang po, we've been to Museo Cordillera and University of the Philippines, Baguio. Doon po available yon. And the researchers po na nandun ay nakafocus sa mismong textile industry in the country. So, tinitingnan po nila ngayon kung ano nga ba yung possible na effects ng existence ng cotton pest, kung bakit nga ba nagkakaroon ng mababang supply ng cotton sa ating bansa. So, yun po yung ilan sa mga pwede mangyari. Even in textile nga po, yun yung ilan sa mga titingnan natin. Even yung case ng researches for human health, bioremediation, na kung saan yung mga microorganisms or plant enzymes ay nakakatulong para mabawasan yung mga environmental pollutants. Halimbawa na lang po dito yung sa case ng oil spill. Okay, meron pong certain species ng bacteria na nakakatulong para matanggal yung mismong oil slick or yung langis na tumapon kapag nagkakaroon ng oil spill. So, it is very significant kung tutuusin po yung existence nila. Then, there's also in research yung mga tinatawag po natin ng mga transgenic organisms. Halimbawa na lang po dito that the existence po ng isang chimera na organism, ito pong mice na to ay nagkaroon siya or nilagyan siya ng genes mula sa isang bioluminescent na jellyfish. So, under the UV radiation, nagkakaroon siya ng bioluminescence. Okay? They are now looking at this possible application pagdating sa cancer research. Na, what if kapag nag-inject tayo ng certain type of formula na to, matatarget yung mismong cancer cells, then under UV radiation, malalaman or makikita natin kung nasa na nga ba yung cancer cells. Then, with that, with the help of that, mas lalo po natin may eradicate or mas mapapabilis yung cancer treatment. Hindi nakakailanganin ng chemotherapy na magkakaroon ng negative or adverse effect pagdating dito sa mismong patient na to. So, yun po yung ilan sa mga titingnan po natin pagdating sa mga possible researches when it comes to biotechnology and genetically modified organisms. So, transgenic organisms, kumuha po tayo ng genes. Ayan, halimbawa na lang po, kumuha tayo ng genes, nilagay natin sa ibang organism. Okay? So, yun po yung ginagawa pagdating sa tinatawag natin na transgenic. From your gene, transfer mo sa ibang organism, kaya nagkaroon po dito ng mga transgenic na mga organisms. Okay? Then, there's also the existence po ng cloning, katulad na nga lang ng case ni Dolly the Sheep. So, yun din po ito sa mga existence ng genetically modified organisms when it comes to the environment. Okay? Then lastly, there are actually some of the common genetically modified organisms po na available sa market. So, nandito po yung existence na tinatawag natin na summer squash. Sa ibang bansa ito specifically corn, sugar beet, cotton, rainbow papaya, soybean, alfalfa. Then, there's also the existence po ng canola, potato, and even apple. Cotton, rainbow papaya, and such things. Yung pa ilan sa mga common GMO sa matatagpuan po natin when it comes to this particular in supermarkets, okay? In fresh produce na po-produce po. So, yun po yung mapapansin po natin. Now, for the last part ng discussion na to, there are actually some issues pagdating po sa genetically modified organisms that we should actually address. Some people actually believe na masama ang genetically modified organisms, masama ang biotechnology. But, hindi po sa lahat ng pagkakataon. There's a possibility na magkaroon ng abuse, okay? Especially pagdating po sa mga crops na to.
marami pa rin yung mga tao na natatakot na yung claims sa mga scientists na baka yung GMOs ay maaari magdulot ng sakit sa mga individuals. Pero up to this point, there are still no concrete evidence regarding the existence of this particular matter. Scientists do not influence yung mga research findings, but rather they are actually focused not on the profit, kundi yung possible na benefit po na makukuha nito or mabibigay po nito sa marami mga individuals. Yun po yung gusto po nating i-highlight whenever we are talking about the existence of genetically modified organisms. Some people are actually saying na baka mangyari yung genetic contamination, magkaroon dito na existence ng super weeds, existence of pollution, and possible the disappearance of wildlife. So yun po yung ilan sa mga possible things na mangyari if magkakaroon tayo ng improper balance pagdating sa existence ng genetically modified organisms. But as long as we are aware sa kung ano nga ba yung mga positive things na makukuha po natin pagdating sa kanila, tuloy-tuloy lang po sana tayo sa pagtangkilik pagdating sa mga bagay na to. Kasi it can actually help our society. Makakatulong po ito para mas lalo po natin ma-achieve yung mga sustainable development goals natin. No poverty, no hunger, and other things. Possible na for humans, magkaroon dito ng existence ng allergic reaction, possible toxicity, and even antibiotic resistance. Pero tandaan po natin na these are some of the negative things na maaari po mangyari kapag nagkaroon ng abuse. Kaya importante pa rin po na magkaroon tayo ng check and balance pagdating sa mga bagay-bagay na to. Okay? That is why here in the Philippines, we would like to acknowledge the existence po ng mga agencies na to. At the help of Department of Science and Technology, Department of Agriculture, DNR, and even the Department of Health should actually help us to provide better understanding pagdating po sa mga genetically modified organisms na to. Because at the end of the day, we would like to give what is best to the people. Serve the people at the end of the day. Okay? So, these are some of the things po na gusto nating i-maximize. Gusto po nating i-hone when it comes to the existence of biotechnology. We should remember that in technologies, kung hindi po magkakaroon ng abuse, positive things will happen. Pero kapag nagkaroon dito ng pang-abuso, kapag nagkaroon dito ng abuse, kapag nagkaroon dito ng mismanagement, dito tayo magkakaroon ng malaking problema. Okay? So with that, this is the conclusion of our discussion regarding biotechnology for lesson number 8. So see you on the next one for the last discussion in science, technology, and society. Thank you everyone for listening and see you on the next one. Thank you.